Nakapag-isip-isip na ako. Pumapayag na ako sa gusto mo. Ano? Nagawing 100,000 yung allowance mo. Pumayag na yung asawa ko na 100K yung allowance ko monthly. I'm so happy. Thank you, asawa. Namimiss ko na yung anak ko kay Dimple. Naiintindihan naman kita. Namimiss mo naman. Naiintindihan ko naman si BFF kasi napalapit na sa kanya yung bata and hindi talaga ayun ibang bata kasi alam ko nakikita niya yung mukha doon ni Ani. Out of nowhere, biglang nagpunta si Dimple dito nang walang pasabi. Although expect ko na kasi si Ben naman talaga tsaka si Dimple, isaros dito sila nag-stay. So nagulat ako sa mga sinabi ni Dimple. Yung about nga daw, yung umuwi daw palagi ng lasing. Eh, ba't ka na uwi ng lasing? Siyempre, bilang nanay ko na, medyo parang formal. Sa mga trabaho nga. Sa bagay, which is kailangan mo magtrabaho para sa anak mo. Wala naman nung sinabi mo buo yung pamilya ni. Hindi. Ang inaakin lang, doon din naman, pinag-stay mo na ako doon. Siyempre, alamin ko rin yung mga nangyayari sa'yo. Eh, di mo may taga-alam ka na, yung yaya ko. Oh. Anong taga-alam? Di nga niya sinabi. Sinabi niya na. Sinabi niya lang yung tinanong ko siya. Andito na ang mami, huwag ka nang cry-cry. Boy, you go outside. Bye-bye, Scott. Say bye-bye. Masaya ako na nakitang masaya si Be. Kasi pinahiram ni Dimple yung anak niya sa kanya. Sabi si Be, usap lang talaga yan eh. So, bagay na bagay ka talagang maging daddy ng batang yan. Daddy tsaka mami. Unsa kong baby? Kinuha niya ang Fiona. Ha? Kasama sa Ate Giselle. Bakit kinuha? Hindi ko alam. Akala ko alam mo. Wala, hindi siya nagpaalam sa akin. Binihisan yung bata. Umalis kasama si Ate Giselle. Asan yung anak ko? Oh, ayaw Dimple! Asan yung anak ko? Ano ka ba? Nasa taas? Bakit? Huwag ka lang mag-ano dito. Anong wag mag-ano dito? Ganyang ginagawa mo. Wala akong ginagawang masama. Kinuha ko lang anak mo kasi mag-celebrate kami ng 1 month. Nag-aalam. Nag-overthink ako dun ah. Bakit mo naman kinuha yung anak ko? Alam mo bang kidnapping yung ginagawa mo? Pagod na pagod ako nun galing sa work ko tapos maabutan ko wala yung anak ko sa bahay ko. Hindi mo siya pwede basta-basta kunin. Hindi ka man nagsabi sa akin. Alam mo. Dimple, okay na nga yan yung bata. Huwag kayo mag-away dyan. Natutulog yung bata. Natutulog yung bata baka magising. Halika, bumaba ka dito. Bumaba muna kayo. Makasarili. Ikaw yung makasarili. Para sa akin talaga, magkaparehas lang malinis yung intention nila. Siguro, pag-usapan na lang ni Bea at ni Dimple kung ano dapat gawin. Pero parehas silang mahal yung bata. And sa akin talaga, is lahat na sa matinong usapan. Kanina nagulat ako, sumugod ka dito ng galit na galit. Anong... Hindi siya nagpaalam. Kung nagpaalam siya, di sana hindi naman ako pupunta dito. So, Bakit di ka nagpaalam kay Dimple? Hindi ako rin nagpaalam sa kanya pero sinabi ko dun sa kasama nung yaya na ipaalam. Siya pa nga nagkasikaso ng damit eh. Pero tingin mo, may tama yung ginawa. Alam ko mali kasi galit siya. Tsaka grabe naman yung galit mo. Ikaw nga may inangkin ka sa akin pero hindi ganito yung nararamdaman ko sa'yo. Napapangiti tuloy si Dimple pag sabi ng inangkin. May mga bagay kang inangkin pero hindi ganito yung ginawa ko sa'yo. Para sobra kang magalit. magkaiba yun kasi anak ko yun eh. Anak ko. Magkaiba din yun kasi
Alam kong anak mo yun, pero iba rin yung feelings ko yun. So you feel betrayed that time? Hindi ko sinisisi yung sarili ko sa nangyari. So, gaganti mo sa anak ko. Hindi ko para gantihan yung anak mo. Ba't ko gagantihan ang anak mo? Pero, be, Kasi, nag-usap tayo na bawal ka magpunta ng kila Dimple. And then nag-agree ka. So, ba't ka nagpunta? Ilang beses kasi akong tumawag dun sa yaya niya kasi hindi niya sumasagot. Bakit daw? Bakit ka tumatawag? Gusto mo makita yung baby ko nun? Kasi nga, di Pero ba, kita ko si Big kanina, okay yung pag-aalaga niya, ha? Nakita ko talaga, hands-on siya. Di mo- As in, hands-on na dala-dala niya. hindi mo pa rin pwedeng gawin sa akin yung te. Gusto mo ipablatter kita. Hindi, huwag na lang abot sa ganyan. Hindi ako papayag din ng ganyan. Kasi una sa lahat, walang intensyon na masama si Big sa anak mo. Nakita ko siya kung paano siya mag-alaga and okay yun. Mali niya, hindi niya sinabi sa'yo. Which is sobrang mali talaga. Kasi syempre, itong isa nagpanik. ni BFF nung... Hindi kasi, yung isa nagpanik. Oh. Eh paano, naguguluhan kasi ako eh. Pero gusto ko, ayaw mo bang paalagaan muna kay Bea, yung anak mo, tapos... hindi na, wag na, hindi na last na yan. Kasi kung pinagdadamot niya yung anak niya, okay na naman tingin ko yun. Hindi ko pinagdadamot anak ko. Sinasabi ko, magpaalam ka lang ng maayos. Paano magpapaalam? Eh, ayaw mo nga pumunta doon. Ano ipapaalam ko doon? Mahal ko yung anak ko. Hindi ko kaya mawala yung anak ko. Kaya ipaglalaban ko yung karapatan ko para sa anak ko. Know your boundaries na, di ba? Bakit? Alam mo rin ba yung boundaries mo sa ginawa mo sa akin noon? Ba't mo binabalik yung past? Wala akong binabalik, pinapaintindi ko lang sa'yo. Tapos na yung magbubuo Hindi, ganito na lang. na tayo. Hindi, ganito na lang. Pinag-usapan natin. Eh, ikaw, yung Betty, anak mabata ko. ba yung ginawa mo? Alam ko nga sa sarili ko na mali, pero kasi yung Oh, yaya mali. hindi kasi Ba't ikaw pa yung sinasagot. ano? Sorry ka kay Dimple. Sabi mo, alam mo sa sarili mong mali. So, siyempre, pag may mali ka nagagawa, dapat nasusorry ka sa isang tao na gawa mo na mali. So, sorry ka kay Dimple. Sorry kung kinuha yung anak mo na walang paalam. Pero mag-sorry ka rin sa mga taong pineste mo dito para magwala. Nakakahiya. Ikaw, Dimple, tingin mo ba tama yung ginawa mo kanina? Yung sumugod ka. Siyempre, yung reaction ng nanay, same lang. Tsaka kakapanganak ko lang. Tama. Ganun gagawin mo sa akin. Hindi ba? Hindi tama. Hindi talaga tama. Kahit anong gawin mo, hindi ako mag-sorry. Kasi alam Hindi ko ka na para rin- mag-sorry sa akin, mag-sorry ka sa mismong nakatira sa bahay na to. Hindi, yung sa amin kasi okay na yun eh. Kasi nandito ako si Dimple kasi bilang isang magulang, kahit sa akin nangyari yun, baka pagpunta ko dito, eh, may kasama akong polis. So, kasi bilang isang magulang, nung naiintindihan ko siya. Pero kasi, ako kasi, nakita ko paano alagaan ni Bea yung anak mo. So, wala siyang ibang intention kundi alagaan yung anak mo. Siguro, ang mali lang niya nga is, kinuha niya na walang paalam. Ito bang baby, uuwi mo muna ngayon or hayaan mo dito muna sa bahay? Safe naman dito sa bahay namin. May aircon naman siya, may kama naman siya. Iuwi ko para sama-sama sila ng mga anak ko. Si Beba, gusto mo muna sa inyo, sa Antipolo? Hindi mo na. Kaya niya siguro sarili niya yun. Hindi mo ba kailangan si Beba sa Antipolo? Halata naman na nag-book na siya. Bilok ko yung anak ko. Ano, mag-isa lang siya sasakay? Paano siya makakalakad? Tignan mo. Kasama yung yaya. Eh, paano pag sumama si Beba? Hindi lang sasama, wala naman akong gamit nung pumunta ko dun. Hindi, okay na yan. Kasi iniisip ko lang, Pepep, sabi ko, isa-celebrate lang dito, kaya nga bumili ka rin ng cake eh. Ano man siya celebrate? Kasi 1 month na yung anak niya. Eh, wala naman siyang ganong ginawa. Ah, 1 month. Meron. Ah. Nag-migrate pa nga kami. Kahit nawala ko. Pinasabi ko Baka hindi ko mga nakita yaya kasi baka hinaid mo. Baka hinaid mo ko. Oh. Kasi sabi mo gusto mo ma-experience sa lahat ng anak mo. Paano niya may experience mo kung nasa trabaho ka palagi? At naiintindihan ko na nagtatrabaho ka. Pero yung time na gustong ibigay mo sa anak mo, hindi mo nagagawa. Bilang isang magulang. Sinusubukan ko, Hindi, kaya ito guys, pakinggan nyo. Kasi sa totoo lang, yun ang... Ay, putya. 10,000, sorry. Ito, kasi ngayon ulit tayo ng ganito eh. So, bilang isang magulang, tsaka bilang isang leader nyo. Sabi ko ulit, pagkaparehas kayo ng may point. Pero mali si Bea sa part na to. Nagsisorry naman ako, in-admit ko na. Sorry naman sa'yo. So, syempre, din na ulitin ni Bea yun, tama. So, siguro ngayon, nagkakaintindihan na tayo, Bea, na huwag ka muna pupunta kay na Dimple.
Pero kung gusto ni Dimple na ipahiram sa'yo yung anak niya, kung Ako kasi okay na naman kung alagaan ko siya dito kasi may ubo siya, tapos alaga niya anak Yun niya. na, baka mahawa yung anak mo nga. Basta may alak pa siya. Oh, Masama kaya sa baby yun. Pero sabi nga niya, makita niya lang anak niya, okay na siya. Hindi. Kaya Bakit? nga, galing nga ako diba, sa work. Sa Oo. work. Siyempre, pag uwi mo, gusto mo makita yung anak mo kahit saglit lang. Hindi yung pag uwi ko, wala Pero, yung anak ko. pero, for me, Ang layo. Ang no, layo. no. For me, hindi ba parang, kasi pag nakakainom tayo, yung singaw ng katawan natin na may alak, baka mamaya, nai-inhale ng baby mo. And hindi siya Hindi hindi siya healthy para sa Hindi baby naman mo. ako lumalapit ng pagka yung ganun. Video call lang. Masama karamdam ko. Siyempre, gusto ko lang yung nakikita ko yung Ah, anak hindi. ko. Kung baga gusto mo nasa isang bahay kayo, panatag ka na doon. Na kunwari, may oras na gusto mong silip lang, okay na yun. Oo. Ang anak ko kasi yung bumabawi ng lahat ng pagod na nararamdaman ko. Pag nakikita ko sila, parang, sige, laban pa kahit na mag-isa lang ako, sumusuko na ako sa buhay ko. Basta nakikita ko sila na magkakasama, masaya na ako. Kaya ayokong kunin niya sa akin yung anak ko. Hindi ako pumapayag kahit na mag-offer pa siya ng magandang loob na kunin yung anak ko. Ayoko, ako yung nanay. At alam ko yung anak ko, yung bata, naghahanap pa din niya ng nanay. Lahat ng bata, naghahanap ng nanay. Kaya pinipilit ko na pag sumuko sa buhay. Tapos, kahit na nagtatrabaho ko, dala-dalawa yung trabaho ko, umuwi ako, pinipilit ko umuwi kahit na kulang ako sa tulog. Pinipilit ko umuwi kasi nga, gusto ko maging present mom sa kanila. At the same time, provider, kahit na wala tulong yun ng mga tatay nila. Or kahit tumulong, thankful na lang ako. Huwag sanang kunin sa akin yung anak ko. Kasi okay naman kami. Yun lang. Kung mag-offer ka na gusto mong alagaan anak ko, pumunta ka lang sa bahay. Thankful na ako nun. Pero yung kukunin mo yung anak ko, hindi ko kakayanin. Kasi syempre magkakapatid sila eh. Tapos magkakahiwalay. Diba? Pangit tignan. Eh kung kaya ko naman, bakit kunin? Di ba? Magpakahirap ako dyan. Eh, ba't ano paalaga kay Be? Di naman pinagbabawalan. Pwede naman siya dun. Pero kasi, di ba? Ang gulo mo, pinagbawalan mo, pinang pwede siya doon. Hindi mo parang balimbing ka naman sa sinasabi mo. Ano ba talaga? Tapos Kung gusto niya pumunta doon, pumunta. Ayun yun Pero naman pala eh. hindi. So, kumbaga, yung ban niya, tinatanggal mo na, hindi na siya ban sa inyo. Hindi, pansamantala. Siyempre, ban mo Pansamantala na. ban muna. Para baka kasi Gano'ng katagal yung pansamantala? Pagpahinga mo muna yung galit ko, mga 1 month ka nun. Tama? Baka hindi na tayo magkaibigan. May expert pala yung galit, hindi pala 1 month lang. Oo, ina sa wala. Iba talaga si Dimple Vlogs. Tagal ng 1 month ah. Hindi, okay na yan. So, Dimple, Pero humingi pa rin ako ng sorry kasi mali ko pa rin. akala ko kasi, alam mo, kasi basically sinabi sa akin, alam mo. Hindi nga kasi tumatawag yung yaya, pero yung umalis nga kami, sinabihan ko siya, kaya nga yung yaya ngayon na... Pero, tanong mo sa kanya, Hindi alam nga, ba? Kaya hindi nga sinabi sa amin yaya, kaya nga pinagalitan ko din siya. O ano ba sabi sa'yo ng yaya? Pero fault ko pa rin daw nagpaalam sa'yo, pero nagsabi naman ako doon. kumbaga, meron kang taong binilinan. Yes. Eh, yan yun, okay na yan. Importante, safe naman yung baby mo dito, tsaka di naman ang mauulit. Kasi, kita mo naman si Beo, pumuputi yung mukha, nagiging blooming. Baka dahil sa bata yan. Maalagang nanay, na motohagay, pagod. Pinakasaya mo yung Beo, agad ko daw, pa ba Dimple? Ako pa din yung nanay. Ay, ako pa din yun. Pinakasaya mo yung Dimple, pinakasaya mo yung Dimple. Siyempre, doon na yun, pinakasaya mo yung Dimple. Ako nagpalaki. Ay, malaki. Pinakasaya mo yung Beo, pinakasaya mo yung Beo. Di sa'yo lumabas. Uy, oh! Ako nagpa-check up. Ay. So, mag-check up sa ano? Ako nagbayad. Humingi ako ng tulong kay Mark, baka nakakalimutan. Ako ang lumapit kay Mark. Sa'yo, Parang mother ni utak na. ano sa'yo? Nag-drive ka lang. Ay. Ano sa'yo? Nag-drive pa lang daw. Wala na, tama na. Ako pa rin ang ina. Ay. Hindi ka nga makapag-pump. Ano mo? Nang susunod. Ano sa'yo mo? At least merong mapump. Diba? Wala kang mapump eh. Pero, Kulit mo. Doon nga ako nagalit sa'yo eh. hindi, ayoko lang mag-pump kasi nga. Sino nabili ng gatas? Ako. Oh?
Sino? Hindi ko para sabihin kasi sa kanya. Kasi kaysa Kasi mag-alala naman siya. dito, Hindi ka ba, wala silang gatas. kailan ka huling bumili ng gatas? Last month. Sinabrag ko yung dalawang box. Sinungaling, isa lang binili mo. Te, di ba isang gatas lang yung natira doon? Nung nandun ako, di siya nag-pump. Totoo, hindi. Isa lang. Oo. Oh? So, bumibili ng gatas si Be. Te, di ba bumibili ako ng gatas, isang beses lang. Hindi lang, sabi ko wag natin ipaalam sa kanya para hindi siya mag-alala kasi nga di ba wala siyang work. Oo, yun ang nagbili. Wala pa siyang Ba't di salary. mo pinadedi sa'yo? Ayaw kasing sabihin sa kanya lahat para alam mo, hindi Ay yung... naman pala, Dimple Vlog. Hindi ko inaangat yung sarili ko. Alam Ayun mo ba pala, yun? bumibili pala ng gatas para si Bedro sa anak mo eh. Ano ba pangalan ng anak mo? Hindi ko alam yung pangalan ng anak niya. Ano pangalan? Scott. Johan. Scott. Hindi ko alam yung pangalan ng Dimple. Ito kasi Scott, ito yung Scott eh. Hindi ko alam yung Scott. Kita ko kasi suswertein ako dun eh. Buti lucky. Win of fortune. Okay na kayo ha? Wala ka naman sabi kay Be. Hindi, seryoso ako. Sorry, hindi ko kung ako nagpaalam. Oh, Pero nagsabi talaga ako dun, swear. Hayaan mo ng ano yung bata. Hayaan mo ng commission mo Hindi gusto ko din maghimangi ng Oo, tsaka pasensya. huwag ka din sasabi ng blatter. Ano masabi mo? Ano sige, magpasensya kay Be. Hindi gusto ko din mangi ng pasensya kasi nga thankful pa din ako ng tidanyo ko. Kasi nga as nanay nga. Siyempre, puta. Diba? Kay Kakay, anong gusto mo sabihin kay Kakay? Yan, pa-blatter mo yun. Hindi mo Tolerant ko si Billy yan. Hindi mo lang gusto mo sabihin kay Kakay. Wala. Kaya wala. Ano? Okay na, hayaan mo na. Sorry din kung ganun yung nangyari. Hug. 1 month Para may ba? napapasino kay Dimple. Ano? Hindi na siya iyakin ngayon. Oo. Grabe, Dimple Vlogs. Feeling strong, ganun lang yun. Iba lang si Dimple Vlogs ngayon ha. Pagkapanganak mo, parang nagbago ka na ha. Nakamove ka na. O basta ninang pa rin ako. O meron motor dito, yun yata yung group nyo yata yun. Ba't nang yan sa labas? Uy, Yung nagpar- joyride. Ha? Isa kayo. Joyride? Bakit? Tapos yung kay ano, ito, 3 minutes pa lang. Joyride mo lang yung baby mo? Hindi. Ha? Hindi niya joyride. Lalagay sa toolbox. Ano yung joyride mo? Dimple Vlogs. Oo. Sige na, ingat ka sa pagpasok. Hindi, uuwi mo na ako sa amin. Okay. Gusto mo na rin. Ayoko kasing matulog dito ng ganyan nararamdaman ko. Hug muna para... Hago muna si Dimple Vlogs. Pasensya natin, pagpasensya mo na ako. As alam. Oo, meron pang postpartum to eh. Tingin mo ba si Bea may postpartum? Ako nga may PCOS eh. Gago. Pag-girl lang yung pepe. Pang girl lang ba yun? Feeling ko lang kasi. May lang guys, kasi daw ng Gcash yung Dimple Vlogs. Dapat kasi kung gusto mo mag-anak. Tapos na, nag-sorry na ako. Ano ba bang gusto mo? Ipaparamdam mo ba sa akin daw magkakaanak? Anong gusto mo mangyari? Ay na. Magpa-surrogate ka daw. Paano siya magkakano kinuha mo yung jowa niya? Ay! Yan. Ay! Tapos na yun. Namubo nga na. Gusto ko lang talaga mahalin yung bata. And you... Hindi ganun pala talaga yung feeling pag ikaw yung nag-alaga. Tana mo, wala ka simula ng bata. Hindi, nasanay ka lang. Yung iyak, yung amoy lungag. Ang pa naman ng baby. Pag talaga. Ah, so gusto mo ng mga may lungad? Kasi ito may tartar. Gawa ka naman mo sarili mong anak. Te, paano nga gagawa sa aso? Anong gusto mo? Kay Kakay! Kay Kakay! Wala mo fresh dyan? Masaya ako na pumayag na si Dimple na kahit paano bisitahin ni Bea yung bata doon sa kanila. So, ayun, at least nakahinga na rin ako kasi nakakaawa din talaga yung tao na sobrang mahal yung bata kahit hindi naman talaga sa kanya, which is bihira ka makaharap ng ganyan. Here's your backpack.
Masaya ako kasi si Walt, hindi na siya umiiyak kapag papasok. Sobrang excited na siya kasi may friend daw siya doon sa school. Excited na siyang pumasok ngayon, hindi katulad doon dati na sa talagang ayaw niya, no school, iiyak muna siya bago pumasok. Ngayon talagang siya na yung magsasabi na let's go to school. I love you. Thank you. You did it? Yeah. Wow. Wow, thank you. Happy Mother's Day. Wow. Mother's Day, Mama. My love, my flower, Mom. Thank you. I love you. Wow, so cute. This is the best flower ever. It's the best flower. Happy Mother's Day, got a taste. Happy Mother's Day, ma. Ano siya? Mi, Happy Mother's Day, sabi ko. Happy Mother's Day, tita. Happy Mother's Day, Tirena. Mother's Day, mama. Ito ako siya. Ang kalbo. Kalbo lang taon. Nalalaman niyo ba ako? Nalalaman niyo? Nalalaman ko na. Gagawin ka paano susunod ano, Clarence? Nagko-comment ako sa'yo lagi. Ay puta, nagko-comment ko na to sa mayaman ka na daw eh, sabi eh. Pero din order ako. Marami, huwag kang kahit na ano kainin mo. Wala kami order na pork. Magpagupit ka na din. Ako lang, mapakalma na siya para dati mapakalma sa akin. Kasi clean tignan no, pag ano mo. Boss ako, green mango shake. Di ba? Sobrang sarap talaga ng pagkain dito, kaya binabalik-balikan din namin to. Tapos, ang cute ni Wolf kasi kumakain siya. Kaso popcorn, dapat nagra-rice ka, anak, hindi masustansya yung popcorn. Where are we going? Buy toys. Buy toys? Are you sure? What's that? The TV. Let's go. Are you going to school, boy? No, boy. Oo, look. Let's go, boy. Boy. Are you going to school tomorrow? Boy. Sakto, may lagayan kayo ng gamit. This way. This way. Kaya ang pinabili. Hindi naman ako papayag na wala akong mother's gift sa aking pinakamaganda at pinakasexing asawa. Kaya binilang ko siya ng Dior na pabango. So sana asawa, nagustuhan mo yan. Asawa! Happy Mother's Day! Thank you, Daddy. So open mo nga yan. Happy Mother's Day! Grabe ka naman, Mother's Day bag. Wow! Ano Dior? Kala mo ba? Ang gustong-gusto mong! Ang gustong-gusto mong! Wow! Ano na? Pabango! Wow! Ang bango daw! Ayan ha, Happy Mother's Day ha! Wow! Wow! So, ayan. Tingnan mo, Daddy, may pangalan ko. Of course!
Syempre, bibili na lang din ako, ibabagay ko na pangalan para di mawala. Nilagyan ko ng Pamela. Happy Mother's Day, asawa. Thank you, asawa. Are you happy? Yes, super duper happy. Thank you Okay, so much, Happy Mother's Daddy. Day. Ano yan? Buksan mo yan. Mother's Day kasi ngayon. Ano yan? Tsaka ganda ng box na lang. Syempre, Mother's Day. Christian Merck. Wow! Are you happy, Mimi? Yes. And then, wow. Thank you, Daddy. Okay. Yay! Sa mga nanonood sa amin, alam niyo naman talaga na si Wolf A, sobrang hilig talaga ceiling fan. Kaya anak, tinupad ko na yung pangarap mo. Bumili ako ng ceiling fan, tapos ipapalagay ko ngayon sa kwarto mo. Wale. Los? Wait! Wala. Wala. Iyon, correct. Ah, hindi siya pwede sa on-off. Oo. Kailangan one. Ang bilis din ng one, no? Are you happy, boy? Yeah. Ah, ito may update. Ah, yan lang yung one. Oh, you sleep first. Sabi na. Hello. That's fine. You sleep first. Go. Go, you bring the remote. Go. Go, you go up. Nagdiliban. Sa totoo lang guys, di ba nagpa-DNA kami nung nakaraan? Tapos ngayon, lumabas na yung result ng DNA. Gusto kong sabihin sa inyong lahat na 99.9% si AJ yung tatay ng baby ko. Sa totoo lang, masaya ako nung nalaman ko yung result. At the same time, masakit din yung, or masama din yung loob ko. Kasi nung mga panahon nung nagbubuntis ako, pinaghilalaan niya yung yung pagbubuntis ko na baka hindi daw sa kanya yung bata. Masakit para sa isang babae na kinu-question niya kung hindi sa kanya to. Kasi yun sobrang, nung sinabi niya palang ganun, kay Kuya Mark na hindi siya sigurado na sa kanya yung baby, na dinadala ko nun. Ang tagal kong tiniis, nagtimpi nun, hanggang sa lumabas yung bata, para pag labas ng bata, ipapa-DNA ko. Tapos kapag lumabas yung result, isasampal ko sa mukha niya yung result ng DNA. Kasi hindi biro yung pinagdaanan ko Habang nagbubuntis ako, walang nagsusupport sa akin, wala yung kahit emotional support, wala. Kasi nga, diba, pares kaming hindi ready. Wala. Sobrang trauma sa akin. Mahirap magbuntis, lalo na pag walang partner, or walang katuwang sa buhay, or wala yung tatay nung dinadala ko, wala. Kaya ngayon, taas noo, akong sinasabi sa inyong lahat na si AJ yung tatay ng baby ko. Kaya sa mga nagdududa dyan, baka gusto nyo isampal ko sa inyo yung result. Buti na lang binasa niyo talaga yung yung DNA result. Akala ko Oo, talaga. sinearch ko Hindi yung siya yung ama. Kasi nakasulat dito, the alleged father is not excluded as the biological father. Tama na, naiyak talaga ako nun Sabi ko, hindi siya yung ama. Diba, mabente. Sino? Pero nakalagay kasi dito, ayun no. 99.9%. Tapos buti nga, sinabi niya pa sa akin, tawagan ko yung hospital. Oo, para i-confirm mo sila magbasa niya. Nag-overthink na ako. Sinong ama? Oo, naloka na. Naloko talaga ako. Pero sinearch ko, itong ibig sabihin ng not excluded. Medical term pala yun. Oo, na siya yung father, biological father, nakalagay sa ibig sabihin. Narinig ako nun Narinig talaga ako nun. Ano sabi sa'yo Sinabi ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya na sabi ko, lumabas na yung result, mo ba nabasa? Nakita ko. Pinag ko din yung screenshot. Yung ganyan. Sabi ko. Dapat inansya mo muna siya kung ano pagkakaintindi niya din. Ano sabi? Hindi, wala. Sinag ko naman sa kanya. Oo. Ano sabi? Wala na siya sinabi. Hindi naman masyado nag-usap. Saan naman siya? Kasi ang reply, ganito pala yun. Ang reply niya lang, wait lang, nasa work ako. Tapos after, hindi na siya nag-reply. Hindi na siguro alam niya sabihin niya. Siguro kasi payayo siya. Sinasabi sa niya yun. Sa kanya talaga ito
Hindi na ako nagulat nung nalaman ko na si AJ talaga yung tatay nung bata. Kasi sobrang kamukha talaga ni AJ yung baby. Kaya nung sinabi ni Dimple na lumabas raw yung resulta ng DNA, sinabi ko rin sa kanya na hindi nakataka-taka. Pero nung una sabi ni Dimple, hindi daw si AJ yung tatay. So nagulat ako, tapos nabasa ko doon 99.99% positive. Kaya nalilito ako. Tapos sabi ko kay Dimple, tumawag siya sa ospital. At ayun, na-confirm na talaga si AJ yung tatay. And at least Dimple, kumbaga, hindi ka nakakabaka or kahit na ano man, pag nanghihingi ka ng sustento kay AJ, kumbaga, malakas talaga yung loob mo kasi siya talaga yung tatay. At sana susunod, mag-ingat ka na kung may susunod man. Kasi, alam mo ba naman siya, Dimple Vlogs. Pero sana mag-ingat ka na susunod, tsaka sana siguraduhin mo sa tamang lalaki na talaga. Kasi, para sa akin, wala na dapat DNA, pero may nangyari pa rin na ganun. Kumbaga, sampal yan sa pagiging babae mo. At least, napatunayan mo siya talaga yung tatay ng Nangyari? Lumabas na yun. Dati naman mo yung t-shirt mo sa taas. Wala na ito, butas na eh. Graduate na yata. Kung pinababayaan naman kita. 3 na ate. Sunod-sunod na araw, bakit nangyari? Kinukwento niya, sabi ko, ano na reaction ni AJ nung Saan? nalaman niyang... Wala siyang reaksyon. Kasi nung sinabi ko, Pero ikaw, anong reaction mo? Nalaman mo si AJ talaga yung tatay. yung totoong reaction ko ha. Yung una kasi talagang lumabas na result. Pagkakabasa ko, the alleged Ano kasi, not excluded. Not excluded as the biological father. Si BFF nga, di pumasok dito, sinabi niya na, hala, hindi si AJ yung tatay, ganyan. Tapos sabi ni Dave, exclusive eh. Tsaka nakalagay passive na nila po yung nahitanong. So, masaya ka naman. Buti nga sinabi niyo, tumawag muna ako dun sa ospital. Oo, para sila talaga yung mag-asa. Sinabi nila tapos basta kinukuha mo lang yung papel. No, ayan. Search na. Pero sabi ni AJ, ang not excluded biological father, ibig sabihin. May not excluded. anong sabi ni AJ? Ganito yung sinabi niya, di ba? Sabi ko, lumabas na yung result. Sinend ko pa yung screenshot. Na siya yung, ganyan. Ano sabi? Sabi niya, wait lang, balik ako pala sa work. Kinabukasan, hindi pa din nag-reply. Tapos, hindi kinakabahan ka? Hindi na ako kinabahan. Bakit ako kakabahan? Kasi nga, lumabas na yung result. So may habang ka na? Hindi! Tapos. Siyempre kasi para sa peace of mind nating lahat, di ba? Namin lahat. Pag lumabas yung result, tapos malaman na sa kanya, sampal talaga sa kanya yun. Pero ngayon, kumusta ka naman pakiramdam mo? Okay ka naman? Ngayon, okay naman eh. Kasi, ganito ka, no? Parang kinikilig ka eh. Hindi! Anong kinikilig? After na lahat ng pinagdaanan. Ganon kasi ako eh. Hindi na ako nagtatanim ng galit sa isang tao eh. Pag nakagawa ko sa anak kasalanan, parang kinabukasan makakalimutan ko na. Kasi at least, okay ka na. So ngayon, wala nang bumabagabag sa'yo. Kasi, di ba nung una natatakot ka na? Na syempre, baka mamaya, yung hindi ka sanya, something na gano'n eh, kumaga yung tapang mo, maudlot. Kasi syempre, matik ka na yung public apology. Tapos maptap-tap, di ba? Yan. Hindi ako yun na, at least Hindi, gusto tsaka yung may para sa'yo. kabukha ni AJ yung ano. Oo. Hindi niya pwede sabihin hindi kanya kasi hulmang-hulma. Tsaka 99.99% to. Alam mo kung ano yung point 1? Germs. Safeguard. Hindi na iyak ako. Daddy, na tayo Final Destination. Tara na. Oo, tara. Tayo. Una, may trabaho ka naman. Hindi, ano oras Isa ba? naman siya ngayon eh, no? Ano oras ba? Oras, siguro mga 8 last screening. Kaya yun? Oo, starlet yun eh. Oras lang yun eh. Tapos angkas ako pa. Inatalak si Dave Paglag. Sayang, hindi ko gusto ko mapanood nung tuloy ko gusto ko pagkabala. Kaya mo ba yung kasama? Di ba di mo na kaya tumingin sa mga nakadiri? Hindi ah! Maganda yun! Ano? Gusto mo agahan natin patatot. Wala kasi kami magawa and gusto sana namin mabas para kumain. Kasi sabi ng asawa ko, magsanggip na lang daw kami dito sa bahay. Bumili na lang kami sa Korean Mart ng mga lulutuin. Wait, it's gonna get me. Ilan po? Oh, solid. Teka, kakanin. Ito na lahat yung binili, asawa? Grabe mo. Wala mas mura pa, kumain tayo sa labas. Kaya sabi ko chicken guys. Ano to? 5,000... Ito, laksan. Grabe, mas mahal pa. Naka 6,000 ako sa sanggip sa bahay. Kung kami lumabas, kahit 1,000 each,
Mas mura. 4 lang kami kakain, 4,000 lang. Nangyari na, pamahal pa kami dahil alam niya, akala ko mas mura pa nagsangyup sa bahay. Pero in fairness mas masarap yung meat ng kinain namin sa bahay kaysa nasa sangyup. Hindi ba kain ka ba? Maggamot ka naman. Dapat kung sabi ko, Dave, sayang yung lahat ng paghihirap. Okay. Kumain mo ito punch, kuya? Ay, wag niyo sasanggay yung puwan dito. Dati doon lumabo. Ow, ow, Ano tawag dito? Nasa may mga plato? Dali na kung makakain. Nagdalis ate Wayne na nag-aabi ka. O, ikaw dito. Ayoko, kanina naman ito. May chopstick mo na si kuya. John, tumo ka chopstick. Hey, don't cry. Baya, we're cooking. Ikaw na Weight Watch mo. What? What do you want? What do you want? That is going to eat, okay? Kaya yung plate. Nakakagutom na ako yung bango. Grabe. Hindi, kaya nga na. Ganito. Wow, first today, chef. Sangyup sa bahay. Masipag magluto. Dave, kain na Dave. Ano, Cave? Dave. Sa mga nangyayari kasi ngayon, sa panahon, car accident, well, honestly, hindi naman sa car accident, hindi mo talaga masasabi yung buhay ng isang tao. Mapabata man yan o mapamatanda. Tapos naisip ko, parang gusto ko pa mag-anak ng isa. Bakit? Kasi, what if may mangyari kay Wolf? Wag naman sana. Pero what if may mangyari sa anak ko? Hindi ko kayang mawalan ng anak. Sobrang love na love ko talaga si Wolf. Kaya, naisip ko na, or what if, biglang may mangyari sa akin, ayoko naman na isa lang yung naiwan ko sa asawa ko. Kaya naisip ko na mag-anak pa kami ng isa at na-excite ako kaya sinabi ko agad sa asawa ko. So, grabe yung mga nangyayari ngayon, no? Saan? Sa labas, sa mga bata, yung may naatusan ng sariling tatay, tapos ngayon sa airport naman. Makanood niyo sa social media. Para sa akin, dapat sundan pa natin siguro. Nagulat ako sa sinabi ng asawa ko. Hindi ko na-expect na sasabihin niya na gusto niya pa mag-anak. Kasi, di ba, parang okay naman na kami. Ang sikip na nga nitong bahay namin. Parang hindi ko talaga naiisip na mag-aanak pa kami. Ano naman nito? Siyempre, kasi mahirap, parang mahirap kasi kapag iisa lang, Parang siyempre, hindi ko kasi kaya na rin, kung naman saan na natin. Hindi mo naman sinasabi buhay. Kaya, parang naisip ko mga dali ng kapatid siya, na sakali man mawala man tayong dalawa, meron siyang isang kasolid na solid na talagang makakasama talaga niya. Kaya para sa akin, maganda pa tayo ng isa. Kaya nga huwag na tayo mag-anak na. Mahirap mo mamaya. Oo? Huwag mong ganak. Okay na yan si Wal. Para sa akin, sundan natin si Wal. Isa pang anak. Ano? Okay na yan. Okay na yun, pag sabihin mo. Kasi, Ano? hindi ko yung mag-contain. Bakit? Ayaw ko na. Wala akong narinig ko sinasabi mo. Wala, ayaw ko lang. Okay lang yan, dito naman ako eh. Ikaw mag-buntis na ha. Eh, kung pwede lang eh. Sige, ng anak ka. Linggo-linggo. Pwede lang eh. Okay lang yan, isang anak pa. Para sa anak mo, may kularod, nakakaawa yung anak mong ayaw ka laro ng mga batang gusto niyang kalaro. Lagi tayo na lang, yung ganun. Tsaka wala nakakasama yung anak mo dito. Hindi ko ba nakakawa dun? Meron ako, kalaro niya. Kalaro? Siyempre di ba pa rin pagbata talaga? Eh para sa akin Pwede ka talaga. na lang ng bata. Hanggang mag-ampon na lang tayo ng mga pinsan. Sigilan mo nga yan. Pero never ako mag-aampun. Tingin mo sa akin baog. Hindi yung mga pinsan mo. Hindi ko kailangan mag-ampun. Magpapalaki ako ng anak natin. Hindi ako magpapalaki ng anak ng ibang tao. May mga magulang yung mga yan. Kaya para sa akin, mag-anak pa talaga tayo kahit isa pa. Sa buhay mo. Okay na, gawa na kayo. Gawa na kayo.
Sama. Sama? Wala ko ng kiss. Sabi mo, kukutis ka na. Ano ba talaga? Ano ba naman yan? Gano'n ito, siyempre. Gulo-gulo lang ako. Kung may mga nag-kiss, ano ka ba naman? Di ko talaga na-expect na gusto pa mag-anak ng asawa ko. Siyempre, di ba, ayokong masira yung katawan ko. Mamaya pag naanakan niya ako, pumangit ako, mambababae siya, di ba? Siyempre, yung mga lalaki, sinasabi lang nila, hindi kita iiwan, ganyan-ganyan. Kasi okay ka pa ngayon. Kumbaga, sinasabi lang nila yun para magkaroon ka ng peace of mind. Pero hindi naman talaga. Parang pag may nakita kayang mas maganda or mas better sa'yo, papalitan ka niyan, for sure. Tsaka ano ka ba, no? Asawa, hindi ganun kadaling mag-anak, no? Anong feeling mo? Parang tatae lang ako, ganun-ganun lang yun. 9 months ako maghihirap, kala mo ganun lang kadali yun. Ikaw na lang kaya magbuntis. Sabi ka, sabay na lang ngayon. Kukutis ka nga eh. Tulungin mo yan, ha? Gusto pa talaga ni Christian na magkaroon ng isa pang kapatid si Walt, pero parang ayaw na talaga ni Pam. Walt, are you happy? Yeah. Are you sure? Yeah. Are you happy because you have a lot of friends? Sinamukot ko ang tuwa pag maraming malaro, kaya sabi mo ibang mag-anak ko ng isa ko, ayaw. Para sa akin naman, siguro pwede pa naman talagang bigyan ng isa pang kapatid si Walt kasi bata pa rin naman talaga si Pam, kaya dapat bigyan pa ng isa kahit isang girl. Kaya naman nilang palakihin yung bata, meron namang pera para mapalaki ng maayos yung bata. So, why not, diba? Dapat nga habang bata pa. Tama eh. Saka may pera naman sa bata. Hindi mapaghihirap. Kaya naman ito si Walt cover. Kailangan ko bang mag-rent sa mga pinsan? Kaya nga kahit man lang isa na lang. Sabi mo isa na lang. What you want, brother or sister? Labas ka muna. Sister! Oh, you guys are so messy. You guys are done eating. You don't like me? No more? Not? You want sister. You don't like my dad? Kaya nga para sa akin, dapat mag-anak pa kami. Dito lang yung Oo nga. kaya pag wala sila mga to, si Walt lang naman may yung bata dito. Hindi, dapat isa pa talaga. Tama na yung pagkaan. Dalawang tama. Bawi mo, bakit ako? Kasi siya naman nagsiyan, hindi naman dito nakatira. Wala naman. Kaya mo naman pakisakan. Ayaw nga, gawa ng kasama. or sab-sab? I mean, ate kakay. Alimutan mo na kamo yung mga katawan ko. Pujard or sab-sab? Ate hindi na maalit. Sino pangit? No! Ano? Bakit maalit? Akin, namin. Nadamay na naman. Nadamay na ng sibilyan. Kahit si mama, gusto niya pa rin talaga na magkaanak pa kami. Kasi, syempre, ewan ko parang unfair kasi sa akin na sa iba, dalawa anak niya. Lalaki at babae, tapos sa akin isa lang. Tapos ako yung asawa niya. Di ko alam kung may pagkaisip bata yung part na yon, pero bukod dun kasi gusto ko pa rin talaga magkaanak pa. Kasi sayang kasi yung lahi ko eh. Sayang yung gray. So, konti lang yung gray and gusto kong parami ng gray. Pero sa totoo lang, sayang talaga yung lahi ko kasi hindi naman ako pangit. Gwapo naman ako. So, ayoko masayang lang yung lahi ko ng ganun-ganun na lang. And bata pa din naman kami eh. Boy, psst. Read that first, read that. What it says? I love lollipop. No, it's not lollipop. This is your name. Boy. Walt. Oh. Love lollipop. Hoy. Boy. Mommy, mommy. Boy, what's that? Read that. Oh. Galing. Binasic. Iba pa.
Ano ba pinili? Ito. What this? Boy, read that. Boy. February. And where is the Boy. the birthday of si Mommy here? Ready mo na. You. Why? August 29. August 29. Where is Daddy's birthday? Where is Daddy's birthday? It starts with S. September. Boy, paano ba yan? Tutok naman yung mukha mo. What's that? Masaya talaga ako na nagkaroon ako ng matalino at gwapong anak na manang-mana sa daddy niya. Bakit? Alam ko na. 30 na? Ay, kinain. Layo pa yung binay. Okay lang. Dahil gilot ka na. I have something for you. Close your eyes. Close your eyes. Oh, come here. Look. Look. What's that? Pambahay. Ha? Sa tao ba? Hindi ko kasi siya matandya kung ano eh. Mahilig sa mga harap. Ito pa oh. Edwin. Maliit ba te? Sakto lang. Ito ba? Look. Are you happy? Wow! Look, monkey! Ayun! Ah, Labubu! Labubu! Boy! Are you happy? Tulong. Look, ito pa oh. And look, what is this? This is a excavator! Ha? Baby to. Look, what is this, boy? What you gonna tell to daddy? Wow! And look at What this. you gonna tell to daddy? Wow! Bear! Are you happy? Kiss daddy, kiss. Ito pa, look. There's one more here. Wow, so many. Wow, so many clothes, new clothes. Violet pala. At ito pa isa, look. O, tignan mo. Ito yung pinakamalaking size. So, hindi ko kasi alam kung malaki o maliit. Sabi ko, bibili lang ako. Anong Sakto lang. Wow, are you happy? Thank you very much. So smart. You want to be a kuya? Okay. You want baby brother? No. What? You want me to punch you? No, baby to Bobby. You want to be kuya? Yeah. Okay. Are you sure? Yeah.
Tito Daddy. Tinanong ko yung yung opinion ng isang anak ko kung okay ba sa kanya mag-anak pa ako. Actually, natanong ko na din silang dalawa, pati yung ate niya. Sinabi talaga nila na ayaw na nilang magkaroon pa ng isa pang kapatid. Parang okay na si Walt, ganyan. Siguro, kasi nga yung mga bata parang, syempre gusto nila yung attention nasa kanila lang, tapos madadagdagan pa ng isa. Ano? Nagbibiro? Hindi. Gusto nga niya yung magkaano kaya yung hirap-hirap kaya magbuntis. Okay. Ikaw ba? Gusto mo ba magkaroon ng kapatid? Ayoko. Ha? Ayoko. Bakit? Dumi yung gilid mo tingnan. Dahil seaweed. Ano? Seaweed. Manang seaweed. Ba't ayaw mo na? Ipapaalagay mo sa akin yung dalaw. Papalaga, kailan ka nag-alaga ng bata? Well, naiintindihan ko naman kasi nung bata ako, ganun din ako. Parang, ano ba yun? Dami kong kapatid. Ang dami kong iniintindi. Parang ikaw din nag-aalaga ako. Tapos parang ang daming hinahati ng mami ko yung pera niya kahit sa pagkain namin sa ulam. Parang, ayan lang yung ulam mo, ganyan. Unlike kasi na parang ikaw lang yung anak. Parang, anong gusto mo? Kasi sa daddy ko, ako lang mag-isang anak ng daddy ko dun sa amin. Kasi nung mami at daddy ko, nagtag-isa sila sa amin ng kapatid ko. So, ako napunta ako sa daddy ko, yung kapatid ko sa mami ko. So, yun, parang ang sarap nung pakiramdam pag nandun ako sa loob ng bahay namin. Problema ko lagi kung ano yung ulamin namin. Lagi akong tinatanong ng daddy ko, yun yung parang, ganun. Tapos pag nandun ako sa bahay ng mami ko, 4 na kami magkakapatid. So, yung ulam, tipid-tipid na. Unlike dun sa bahay namin, parang isang buo yun sa'yo. Doon parang portion-portion na. Parang yun lang, naiintindihan ko yung parang kung bakit ayaw nila magkaroon pa ng isang kapatid. Sabihin mo sa akin, Tito. Ikaw magsabi. Sinasabi ko nga eh. Ayaw pumayag. Kung pinipilit ako, gusto niya 2 daw sa kanya. Bakit payag ka? Ibibili ka mo niya ng Dior bago. Bibili daw niya ako ng Mga kotse. Sabi niya sa'yo. Hindi, joke lang. Sabi ko, what if kung sabihin mo, Paano yung tiyan ko? ang taba mo na ulit, ta? Wala. Ikaw, pero kung gusto, ba't ako kinakausap? Hindi nga, tinatanong ko lang opinion mo kung okay lang ba sa'yo magkaroon ka pa ng kapatid. Magugustuhan ko pagka malaki na. Pagka mga na kami, 20. Oo nga. Ayaw mag-alaga. Ayaw ko din mag-alaga ng baby. Gusto kong mag-alaga ng baby pag gusto ko lang. Pero ayaw ko yung parang... Araw-araw. So, ikaw ayaw mo nang magkaroon ng kapatid? Gusto. Pagka matanda na. Like, kunyari, 5 po kami magkalalaki, tapos 20. Para magkaibigan kami dyan. Lagi ka namin bibigyan ng mga kasalubong pag tandaan na. Parang si daddy, ganun. Pero gusto mo malaki na? Paano yung paglabas malaki na? Wala namang ganun. Nga, so kaya nga ako eh. Ha? Kaya? Pero suot po kayo niya. Suot po kayo niya. Lalagdag sa gastusin. Lalagdag sa gastusin? Hindi mo na ako magastos. Pero si Dito Mike sa marami kaya eh. Siya yung nag-gastos. Pinipilit niya nga ako. Kailan ba? Ngayon na. Saan? Hindi. I mean, ngayong this year na, magpupuntis na ako naman. Ayoko na talaga kasi what if kung tumaba ako? Di mo papayat ko kung pa'y katulad ko. Ang bilis ng pagkapayat ko. Magpayat ka rin ng pagpayat. Sa ano nga? Samahan kita. Magpapayat. Sige. 5 laps tayo sa arena. Kaya mo ba yun? Nakatakbo ka na ba? Ilang beses na ako nag-bike. Kala mo bike? starter ako. Bike kasi.
Natatakot ako. Tapos nakita ko yung my day mo dati sa my IG. Ang taba mo. Malaki siya mo nakaganan. Tsaka nakaganto yun. Natatakot ako. Ayun. Ba't Paano natatakot? kung Di ka na magka-anxiety? mamamatay. Ha? Ba't ka natatakot? Hindi ka na mamamatay. Okay lang yan. Ganyan talaga. Kasi, first nyo pa lang yan eh. Kasi hindi naman ako anak legitimate eh. So, first pa lang yan. So, gagawa kayo ng second. Pero kasi what, okay na yun. O kaya, ewan, woo! Pero gusto mo kapatid pagka malaki na. Pag ka-age ko ganun. Pwede ba yun? Pero nakaka-boring kasi. Siyempre kailangan ganun. Dadalaga mo yung kapatid niyo. Wala pang 1 hour? Grabe ka. Sasaglit pa nga lang eh. Wala pang 1 oras ka nag-aalaga eh. Natatakot ako. Sa ano nga? Mag-baby nga ako. Hindi. Ako tinatanong mo. Natanong ko sa inyo mo. Kung papayag ka. 50-50. Hindi. Kuya. Si Papa. Hindi si Papa. Tanungin mo si Papa. Papa. Papa ko? Tanungin mo. Or kaya si Mama. Sino? I'm so scared. Hindi ka na ako. Pero yung takot. What about my body? Bali mo lang pala iniintindi mo eh. Papayag ka rin. Huwag ka lang kumain ng isang day. Pet-pet mo nga eh. Paano pag nag-anxiety ako? Hindi si tito mo, bibigyan ng gamot mo. Eh, bawal minom ng gamot pag buntis. Eh, mahina ako sa mga ganyan eh. Wala akong alam eh. Hindi ko alam kung paano solusyon. Kung sabi mo sa tita Mar, sabi mo opinion. Obvious naman yung nag-usap tayo dahil lang. Ano? Obvious. Obvious dahil Kunyari magkawin ko ako eh. Sabi mo, tita Mar, ayaw ko na. Hindi, obvious nga yun. Dapat papatagalin muna. Yan. Pagka nag-usap kami, tapos change topic ko naman, what if meron akong second na ganyan, tapos yan, Kailan mo sisingit? sisingit ko Hindi lang. naman yung malalaman na nag-usap tayo. Sisingit ko nga lang pagka nag-usap kami. Kailan? Wala. Pagka nag-usap kami, lagi naman po kami nag-usap dyan eh, habang yung lahat, hindi ko po alam kung nasan ka lang, hindi ko lang dito ka lang. Tapos kami nandito, ano lang dyan, nag-usap-usap lang, topic. Pag nag-usap kami, sisingit ko yun. Bali mo na natin dun Siyempre. Hindi ka naman mag-model, ba't ka sa ako? Hindi ka naman mag-model eh. Di ba? I do pay mommy, love, daddy. Hindi. Yung isa nga yung may step asawa. Ay, gusto niya. Ay, galing. Galing. Oh. Aldi ka banana. No. Si Wolf talaga, hilig niya talaga yung pagsayaw. Kaya sobrang cute siyang tingnan pag nagsasayaw siya kasi dancer din kasi ako eh. So, mana talaga siya sa akin, nararamdaman ko talaga. Tingnan mo nga, ultimo posisyon, ayaw niya nang magkaroon pa ng isa pang kapatid. Siyempre, concern siya sa akin, sa mami niya, kasi nga nakita niya yung mga pinagdaanan ko last month. Talagang, alam mo yun, nabuang-buang na ako, nagsisigaw ako, nakikita yun ng anak ko. And meron na kaming 3 anak, okay na yun. Siyempre, ang mga bata talaga, pag pinag-send, ayaw niya ng kapatid, kasi ayaw niya ng aming sa akin shoot. Kaya ito ko dati, ang mga panahon na
Naraman ko, si mama nagalit din ako eh. Kasi ayoko nang kahati sa akin yun eh. Nasaktan lang ako sa part na pati daw si Sean ayaw na ng kapatid. Kasi, syempre, yung bata, ganyan naman talaga kahit naman ako. Sa totoo lang, kahit ako nung nalaman kong may kapatid ako sa mama ko, kasi hindi niya sinabi sa akin yun. Siguro mga 1 taon na or 2 years bago niya sinabi sa akin. Nasaktan din ako, tsaka sinasabi ko, ayoko talaga ng kapatid kasi ayoko nang kahati sa attention eh. Gusto ko sa akin ng lahat, luho. Gusto ko lahat sa akin lang, attention, pagmamahal. Gusto ko lahat sa akin lang. Pero nung nagkaroon ako ng kapatid, si CJ, like BJ, so parang doon ko naisip na masarap palang magkaroon ng kapatid na kakampi mo sa lahat. Gets mo? So, nakasaktan lang ako kasi bakit nasabi ni Sean yun? Paano lumaban ng like ako? Ayaw mo. Hindi ko ayaw noon. Gusto mo lang ng bat. Hindi ka nakilig. Kahit na, syempre, kapag mo kayo sila, parang syempre, ang yung mental health mo, at kahit mapalsinis. Kaya nga, pero hindi ko ayaw yun. Ayaw ko. Eh, gusto nga magkasunod kay Wolf eh. Pagkatapos Wala nga ako asaya si Pedro. Paano mo asakita ko yung ganyan? Hindi ka magkakasaya. Hindi ka magkakasaya din. Huwag ka kabigan ng isip ng isip. Darang ba naman? Hindi ko maiwasan. Wala akong ginagawa. Ano ba gagawin? Nag-iisip lang ako. Yung magkakaano dyan, eh, pwede na magagawin. Gusto mo, hindi ko masyura, mag-cheat ka. Hindi ko wala naman. Cheat ka, gusto mo. Basta mag-cheat ka na, gusto mo nga nila mag-anak. Yung sige nga dito. Hindi nga tayo magkasama dito. Aala ka ba? Hindi na mag-kasya yung mga gamit natin. Tapos lalagay sa bata. Magpapagawa nga tayo ng bayo kayo ng third. Okay lang yan. Dapat ba ang integration? Ano ba nga ang question? Oo. Pero sarili ko din, ayoko na talaga. Parang maganda na ako. Ano talaga? Baka pa tayo. Sinasabi. Ganda yung pa natin ng isa. Parang taga naman. Kung saan ako ikaw nanganganak eh. Ikaw ulang panganak. Wala man ako kahit sa taon na yun. Wala. Kung mabagal ako ng konti, ayaw mo? Sinasabi mo? Siyempre magpunta siya, okay lang. Okay lang, sinasabi mo. Eh, paano pagkapanganak ko mapapaparin ko? Okay lang. Kahit ko na Okay lang. Paano magpapabahay ka? Sino ko mababae? Siyempre. Yung babae, yung hira yung pamilya natin. Hinahanapan mo naman ako ng putos eh, para hindi ka magkasay, para hindi ka Siyempre, bakit niya katawan ko mag-aasap ka na ng iba? Hindi nga, hinahanapan mo naman ako ng putas para hindi ka mag-gunsay. Tsaka huwag ka mag-review kung sinasabi ng anak ko dahil ang mga bata, ayaw talaga niya ng parating sa atensyon. Ulit-ulit pinasisyon, eh wala na, desisyon ko na nga yung ayoko eh. Pinaka tayo, yung puro ka ganyan, kasi hindi ko pa yung katawan mo, na isang masayang pamilya. Eh, ayoko na nga mag-anak talaga eh. Ayoko na talaga. Ang bigat-bigat na nga nararamdaman ko. Tapos, diba, parang di na nga mabigay yung 1 milyon na hiningi ko. Tapos, gusto mo pa akong anakan? Ano ba naman yan? Puro sarili mo na lang iniintindi mo. Hindi mo iniintindi yung nararamdaman ko. Ba't hanggang ngayon, katawan mo pa rin yung iniisip mo? Ano ba naman na ilang taon na tayo, 5 years na tayo? So, ba't hanggang ngayon, naandyan ka pa rin sa ganyan? Eh, dapat nga masaya ka kasi dadami na tayo, magdadagdagan tayo ng isa pang baby. Pero, ba't mas pinapriority mo yung katawan mo kaysa sa isang malaki at masayang pamilya? Eh, kaya ko naman buhayin ng mga anak natin kahit ilan pa yan. Di ba tayo masayang pamilya? Isang bata, si Jose walang kalaro. Kita mo naman. Kaya maliit ang bahay natin. Hindi nga tayo pag-asya dito. Yung sabi mo, talusot, yung bababae ako, tataba nga, bahay, Oo, yan. ito lahat na lang ng ano, hindi ko na maintindihan, mag-ano. Buti nga, kung nasabi mo na tayo, di ba nga, iba kayo may gusto kayo ng lalaki. Kasi hindi kayo buhayin eh. Kaya ko nung buhay, kahit ilang pa yan. Isa pa, hindi naman sa amin nakatira si Sean tsaka si Steph. So, si Wolf lang talaga yung nakatira dito. Kaya, parang wala namang mali kung mag-aanak pa kami. At least, di ba, meron pang isang bata dito. Iba kasi yung tulong na galing sa kapatid mo talaga. Kaysa dun sa half na, although di ko naman sinasabing pangit pag half, pero iba pa rin kasi talaga yung ano eh, na magkasama kayong lumaki, na magkasama kayo sa lahat. Kasi siyempre kay Wolf tsaka kay Sean, yung band din ng dalawa kahit si Sean andito, hindi nilalaro si Wolf kasi malaki na si Sean eh, so masyado na siyang matured para makipaglaro sa baby. Hindi ko alam eh. Pero
Hindi ko alam, ba't parang mali ako ngayon? Ba't parang mali yung gusto ko? Gusto ko naman magkaroon pa ng isang anak. Ikaw ayaw mo ba, Mi? Ayaw mo ba? Ayoko na mag-anak. Bakit? Tanda-tanda ko na. Ayoko na mag-anak. Parang tapos na ako sa ganun. Parang gusto ko na yung okay na si Walt. Baka gusto niya pa kasi ng isa pang baby, tas babae. Yun nga, kasi nga, 3 anak ko, isa-isa, all one. Gusto niya, siya lamang. Gusto niya 2 kanya. Naintindihan ko naman. Dapat kasi sunundan namin agad si Walt, hindi yung ang tagal-tagal. Paano nun? Sabi ko, sundan na namin si Walt. Ayaw niya, may hiningi ako sa kanya. Sabi ko, bigyan niya ako ng bag na Chanel. Para pampalubag-loob. Siyempre, may yung katawan mo yung masisira. Yung parang nai-stress ka. Parang mga cellulites mo, yung mga banana roll mo sa ilalim ng puwet. Diba, nakaka-stress kaya. Although, alam ko naman napapayat ako, pero paano kung hindi? Paano masira yung katawan mo mag-stress? Pero kasi malay mo, gusto ni Kuya Mark na talaga, mag-anak na kasi ready na siya. Ready na siya. Ako, paano naman ako? Ang hirap-hirap kayong mag-ano. Di magpalagit ka na lang, tapos kunwari ang sabihin mo na lang, kunwari sabihin mo na lang, hindi ka talaga nabubuntis, pero magpalagit ka na. Saan ako magpapalagit? Doon sa, pinag-check upan ko. Kagala ko. Doon tayo pa-check up tayo. Magkano magpagal? Alam ko, surgery yun eh. Surgery po sa hospital na. Surgery yun? Paano ako tatapos kay Mark? Malalaman ko surgery. Ayaw mo talaga mabuntis mo. Ayoko talaga paalam sa kanya kasi hindi yung papayag. Ayoko talaga. Ayoko na magbuntis. Ang hirap-hirap kaya magbuntis. Sobra, no? Alam ko din yan eh, yung pakiramdam ng ganyan. Kasi syempre yung katawan mo, masisira na talaga eh. Sa akin naman, naintindihan ko si Ate Pam kung bakit ayaw na niya mag-anak ulit o mabuntis. Kasi hindi naman sila yung nakakaranas nung dinadala. Iba din kasi yung anxiety na dala. Iba kasi yung anxiety nung self-insecurities. Lalo na pagka buntis ka, alam mo sa sarili mo, tataba ka, mag-iiba yung katawan mo. Kaya naintindihan ko siya kung baka hindi na niya kaya na magbuntis ulit kasi nga, baka hindi na niya maibalik yung dati niya, tapos ipagbalik daw siya ni Kuya Mark. Kasi nga, di ba, natindan ko lahat yun. Kaya para sa akin, wag na lang talaga mabuntis siya, Ate Pam. Oo, syempre, matanda na ako, hindi na babalik yung katawan. Hindi kagaya ng mga batang nagbubuntis, babalik agad yung katawan. Pag matanda ko, hindi na yung babalik. Pangatlo ko, akala ko kaya kong bawiin yung katawan ko. Hindi ka agad ni. Hindi agad, no? Mali ako kasi hindi kagaya dati, nung pagkapanganak, parang, payat na agad. Ngayon, nahirapan ako. Kasi ka na, mahirap na talaga. Oo, kasi, pa ako nun, sabi ko, sige, kain na ako ng kain, mataba. Mas mataba pa nga yung baby ko nung second eh. Pero ngayon, di ba yung second baby ko, 3 point, ko doon, ko nun, 8 basta nasa 7.8 pounds, tapos, basta mga nasa 3.8 kilo siya. Ng drinks. Ngayon, ngayon yung pangatlo kong baby, nasa 3.650 kilo, di ba? Oo. Doon pa ako nahirapan magpapayat. Kasi nga, syempre, nagkakaedad-edad na. Hindi kagaya nung dating bagets pa tayo. Kasi yung sagi yung Mami, nung pagkapanganak ko nga, sabi ko sa'yo, para kung tumae lang. Oo. Tapos biglang payat ka agad. Ngayon yung sa akin, wala. Akala ko ganun din. Oo. Ang hirap ba yun? Grabe, kasi mood swing mo pa. Stress mo pa. Kaya, lalo na ako, may anxiety ako, Mami. Iba kasi yung feeling kapag buntis. Anxiety. Sobra ako, ilang beses ako gusto kong magpakamatay nun. Pagka yung magkaaway kayo, diba, bigat kasi nun sa loob, diba, naiyak siya. Kasi diba, syempre, buntis ka. Dapat intindihin ka niya kasi buntis ka eh. So, parang ang pinapalabas na lang, siya intindihin mo. Parang ang hirap. Kaya nga, may ugali pa naman din sa Mark. Oo, yun pa yun. Yung
hindi mo kilala yung ugali. Pagka alam mo na yung ugali niya, tapos gano'n. Oo, hindi. Sa totoo lang, siya talaga yung may anxiety sa amin na inborn. Oo, siya yung ano, parang konting imik lang, mabilis siyang yung parang, na dito. Siyempre, tapos nung buntis pa ako kay Walt, parang may mga pagkain ako hindi kumakain. Kasi nga bawal, di ba? Bawal yung mga salmon Ay, na pwede. Ako favorite ko yun. Buntis din ako. Paano pa yung bawal? Bawal yun. Kaya yung second baby ko nun, kasi diba panay ko kain ng salmon. Oo. Kaso nga lang, ang nangyari, tingnan mo, nung bagong labas siya, hindi tumubo kagad yung buhok niya. Natakot pa nga ako nun eh. Pero ngayon, humaba na yung buhok niya. Babae siya, diba? Humaba na yung buhok niya. Akala ko dahil sa pagkain ko ng salmon. Mga bawal. Oo, kasi diba yung... Kaya nga, ang dami kayong bawal pag buntis. Kaya, trauma ka, talaga diba? ako. Syempre, araw-araw akong kumakain ng sacrifice na na-trauma ka nun. Oo. Kahit ako na-trauma ko eh. Kaya nga sumabay ka na sa akin. Tsaka natatakot akong mga anak ni. Kasi okay lang ba? Baka malaman. Kaya tara. Ano kaya sasabihin? Gagi, hindi ako papayagan. Ba't nawala nga ng 2 oras lang ako sa tabi nung pauwi na yun ang pauwi. I-try pa rin natin. Sabihin ko kaya hindi ka na nabubuntis. Wala eh. Wala, mag-iisip ako. Baka pwedeng hindi na lang confine. Baka pwedeng yung injectable. Outpatient. Injectable na lang yung mga... Me, injectable ako, di ba? Kung para sa'yo talaga, para sa'yo talaga eh. Ay, mag-inject na lang kaya. Injectable. Sabay tayo. Para hindi na May ilang years na ako nagpipills. Ayoko na din mag-pills. Ayoko na talaga mag-pills. Iba yung... Siyempre, mamaya magkabukol ako sa dede, magkabukol ako sa matres ko. Ilang years na ako nagpipills. Ilang taon na siya, 13 years. 13 years na ako nagpipills. Nag-stop lang ako nung kay Walt, pero nag-pills din agad ako nung pagkapanganak ko sa hospital. Wala. Pagka nag-pills ka ng matagal, hindi ka mabubuntis din kagad. Hindi, ba't si Walt? Isang keme lang yun. Iba na yung katawan natin dati. Sana talaga bumaba na yung matres ko. Ayoko na mabuntis. Pero nakakawa naman kasi si Mark, syempre, gusto niya siguro. Oo, naiintindihan ko naman na gusto niyang malamangan niya yung... Hindi naman, anong malamangan? Malay mo, gusto niya lang talaga ng isa pang baby. Eh kasi paano na yung katawan ko? Hindi mo ba pinag-isipan malay mo naman. Dapat hindi, ganito na lang gawin mo. Pag gusto mo magka-baby, ulit, sabihin mo, dapat pag mag-request ka, sabihin mo, gusto mo ng new house. Kasi masikip na dyan sa house mo. Gusto mo, may sariling kwarto. Paano mo naman kaya ako bigyan ng bahay nun? Kasi nga sabihin mo, ang dahilan mo, baka alam mo kung Christmas yung jawa ko. Sabihin mo, request mo yun, sabi mo. Kaya nga, ang hirap talaga. Tapos may sariling kwarto yung pang baby mo talaga. O, isabihin mo ganun sa kanya. Saan mo ipapaano yung baby? Paano kaya kung mag-anak na lang siya sa iba? Grabe naman yun. Tatanggapin ko na lang yung baby. Char. Surrogate to. Di pa pa yung Hindi ko tatanggapin ako. Sabi mo nga sa akin pag nag-cheat siya, diba? Tapos ka talaga. Sobrang ayoko magkaanak, tatanggapin ko na lang. Ay, pwede naman yun. Kunyari, i-inject sa ibang babae. Kung mayaman naman yun eh. Yung egg mo, Oo. Kukunin yung egg mo. Tsaka mahal yung ganun. 100K eh. Sabihin ko sa kanya. Sabihin ko, mag-anak na lang siya. May nag-chat nga sa akin. Ganyan. May nag-chat sa akin. Tingnan mo yun. May nag-chat sa akin sa 100K. Kukunin yung egg. Oo. I-donor. Parang malapit na akong pumayag kasi kailangan ko na pera. 100K. Tingnan mo ito. Sabihin ko, inject na lang sa kapatid ko. Tapos, parang papayaran ko na lang yung kapatid ko. May kapatid pa akong isa eh. Yung nakita mo na may kapatid ko, si Donita. Hindi po. Si Ate Chocho pala yun. Hindi yun. Si Donita yung kapatid ko talaga. Dalawa talaga kaming tunay na magkapatid sa papa ko tsaka sa mama ko. Nandito yun sa Pilipinas. Hindi ko lang yung gano'n nakakasama kasi may asawa na yun.
100K. Pero egg lang, hindi ikaw yung magbubuntis. Pwede na yun. Pwede na ba yun? Magkano ba yung pag ganun ka? 100K daw. Parang pwede, kukuha na ka lang ng egg. Ano paano gagawin? Operahan ka? Paano? Oo, pero kukunin yung egg tapos pero ito 200K pag o-operahan ka nila. Eh, di naman syempre, check ko pa muna mamaya sira yung katawan ko sa pag-opera Tanongin. Di ba ang hirap na? Parang okay na ako, masaya na ako ngayon sa amin. 3 na yan. Content na ako. Parang, kasi nung pagkapanganak ko kay Wolf. Bakit ba niya naisip na gusto niya pa ulit magkano? Kasi nga daw kawawa daw si Wolf kasi walang kalaro. Walang kasama, parang wala daw katulong sa Ewan ko sa kanya. Parang, kasi siya, lumaki siya na parang mag-isa lang. Pero kapatid niya si CJ, pero hindi sila mag-asama. Ako naman, ang sarap talaga ng may kapatid. Yung kapatid ko yung kambal. Parang lagi kang may best friend. Hindi ka, kahit anong sabihin mo kawalang yan, okay lang kasi, alam mo yun, kasi magkapatid kayo, parang hindi talaga kayo nagsisiraan. Kasi gusto niya siguro yung Tsaka sa mga girls, normal lang naman minsan talaga may dirty talks. Hindi ka naman parang angel na parang, di ba? Masarap naman talaga pinag-uusapan yung buhay ng ibang tao. Bigla na pa. Hindi, pag kasi may kapatid ka, parang may best friend ka, gano'n. Yun yung kaya gusto ni Mert na may kapatid ka. Paano kung babae pala yung kasunod? At least, meron siyang kalaro pa din. Naintindihan ko naman. Gusto ko din naman na mag-anak na nung pagkapanganak ko kay Wod. Humingi ako sa kanya ng kondisyon. Tsaka gusto ko sa ibang bansa ako magbubuntis. Ganto, ganyan. Ayoko doon sa... Ako nga nabuntis ako nung kay Wolf sa Bicol yung kulay green na pintura na room doon na transient Sabi niya magma-Maldives kami. So, ang request mo, hindi, sa ibang bansa parang kakangkangin ako. Gusto ko sa ibang, mamamantis ako. Gusto ko sa ibang bansa, parang doon gawa yung baby. Yung pinsan ko kasi, Boracay baby yun sa Boracay ginawa, ganyan. Sayang nag-iwan kami, sana doon na lang ako nagbuntis. So, para pag tinupad na sa Maldives kayo, bibigay mo, hindi pa din? Pa yun. Wala pa akong anxiety noon. Ngayon, parang... So ngayon kahit mamaya atakin ako. Hindi natatakot din ako kasi mamaya paano what if dumating yung time na magpanik na naman ako. Anong gagawin nila sa akin? Paano yung baby maapektuhan din, di ba? Oo. Parang katulad ng sobrang thankful ako kay Dimple kasi nung nag-open ako sa kanya, naiintindihan niya yung nararamdaman ko. Siyempre, babae din siya and may mga anak na din siya. Diba? Kasi kaming mga babae talaga yung natatalo dito sa ganito, yung anak-anak. Kasi ang babae kasi pag naanakan ka ng naanakan, parang bumababa talaga yung value mo bilang isang babae. Unlike ng lalaki, parang pag nag-anak sila, okay lang. Parang not so parang nagda-downgrade talaga. Unlike namin mga babae, parang may anak na yan, 3 anak na yan, ganyan. So, yung mga dalahirang di nagkakaanak, ganyan yung mga sinasabi. Ang hirap talaga maging babae. So, buti pa sila yun. Oo, parang give love lang ng money. Alam mo yung sa akin kasi diba, syempre, parang tayo natin magtrabaho. Sa 2 anak ko, mami, ako bumuhay doon. Ako nagtatrabaho. Ngayon lang naman ako nag-aasawa ng... Oo. Ayun pa rin mahirap. Oo, hiling ko kasi sa pogi. Bakit hindi ka pa mahilig sa pogi? Kaya ayun. Pogi sa akin. Stress talaga ako. Iniisip ko pa lang ngayon, parang na agad ako, nape-pressure. Parang siyempre, parang kagabi nga pinag-uusapan namin, parang na-anxiety talaga ako na naman. Iniisip ko pa lang ngayon na wala pa. May regla ako ngayon. Iniisip ko pa lang na mabubuntis Katoto ako pag may regla. Oo. Iniisip ko pa lang na mabubuntis ako. Putang ina, parang... Diba? Kaya pa ba? Hindi na kaya. Kaya pa ba? Putang ina. Ang sarap maging lalaki. Putang ina. Hindi ka naman. Pwede lang sila walang regla, walang ano. Parang magbigay ka ng pera, mabuting ama ka na. Ganun.
masisira kasi yung katawan. Hindi kagaya ng mga babae, ang daming sacrifice. Sira katawan mo, tapos manganganak ka pa, tapos magpapagaling ka pa ng piki mo. Kasi may tayo. Oo, sobrang laki ng baby. Sa akin naman. Siyempre, nalawag yung kiki mo habang nanganganak ka. Uy, meron na ngayon papasigit ng kiki. Pero siyempre, di ba, putang ino. Puro surgery pa din. Puro na ng babae yung nagsasacrifice. So, ganun, grabe. Puro na lang tayo. Parang sila putang ina request. Ay, hindi ka nakatingin dito. Dito naman. Parang, syempre sa side mirror ako. Ang basaray ka sa side mirror. Paano kung walang camera yung kotse? Oops. Okay naman. Okay. Malayo yan. Ayun ang maluwag. Guys, ayoko na talaga Sabi mo kaya rin siya. Sabi mo siya. Na ayaw mo na mag-anak. Kasi mamaya. Hirap kayo. Diba ikaw sa bagay, oo. Kasi tsaka ilang taon na siya, mga ganun sabi ko. Tsaka paano kung papangit yung katawan ko? Kaya niya bang tanggapin na may asawang mataba? Hindi, syempre sasabihin niya, tanggap ko, tatanggap ko. Gusto nga niya, anak, diba? GG lang yan. Huwag ka maniwala dyan. Tapos mambababae. Hindi, sabihin ko na maawa ka naman sa asawa mo. Kasi tapos mambababae siya pag tumaba ako. Ako! Ganun yung anxiety mo. Oo, ganun. So, hindi pa buo yung trust mo sa kanya na sobrang mahal na mahal na mahal. Hindi, walang ganun. Walang ganun! Walang ganun. May lang yun. Hindi yung totoo. Pag may nakitang iba yan, piling ko wala naman kasi sobrang ganda ko eh. Hindi, naku, walang ganun. Maraming mas maganda gagi. Sige, Ate Pam. Tutulungan kita, kakausapin ko si Kuya Mark. Genius pause. Salamat. Ang bagong po ba? Hindi, doon dati pa. Hindi na naman ito mga siguro. Hindi namin yung anak ko. Oh, ayos ah. Merienda ka niya. Akit mo na ako sa daas. Tatapusin ko lang yung pinapanood ko. Sige. Ay, ikaw pala dyan, di mo kaya. Sige. Kuya Mark, Oh, may sinabi sa akin si Ate Pam. na. Gusto mo pa daw mag-anak kayo? Oh, isa pa. Bakit? Bakit? Ano, niloloko mo na naman ako, Dimple Vlogs ah. Natatawa ako yung kinausap ako ni Dimple kung bakit to gusto ko pang magkaanak kami ni Pam. Bakit din? Ano bang pake mo kahit na magkaanak pa kami ni Pam? Kaya ko naman buhayin kahit ilan. So, hindi ko alam ba't nagmamatter ba talaga yung katawan. Tsaka kahit ano maging itsura ng asawa ko, di rin mo magpapalit yan eh. Parang nasasaktan lang ako na, ano bang nangyayari sa inyo? Gusto ko lang magkaanak parang isa. Gusto ko sundan lang si Wolf. Bakit parang lahat kayo? Bakit parang ayaw nyo? Ano bang masama dun? Anong bakit? Kasi nga siyempre nagsabi sa akin si Ate Pam na. Siya, doon nga muna sa taas. Kasi nga nagsabi nga sa akin si Ate Pam na ayaw na daw niya magbuntis. Oo. Siyempre pa-pressure siya sa'yo. Bakit? Kasi ano pressure? Siyempre nga, siyempre diba, kinukulit mo siya ng magbuntis. Hindi mo ito ulit, sinabi ko lang. Tapos? Siyempre siyempre nag-aalala siya sa katawan niya. Oo. Tapos siyempre mahirap yung magbuntis, ina-anxiety siya. Huh? Oo. Ganun yung... Hindi pa siya buntis na nag-anxiety siya? Hindi. Dodoble yung anxiety niya. Bakit? Nung magbuntis kayo ng anxiety ka? Oo. Ano nangyari sa'yo? Yung katawan ko, nag-iba. Parang Hindi na siya katulad ng dati. Di ba yung dati, pag bago, yung sa mga una at pangalawang anak, nakakabawi ka agad yung katawan ko. Yung ngayon,
Kasi walang tatay. Hindi. Ay, Hindi sa walang... Grabe naman sa... Hindi. Ay, ano ba? Kasi syempre siya, iniisip niya, parang, di ba pag magbubuntis ka, hindi mo malaman kung mame-maintain mo pa yung dati mo. Mame-maintain niya yun? Hindi nga eh. Hindi mo nga masabi. Sasabi ko nga, tsaka kung saan hindi Kasi hindi naman ikaw yung magbuntis eh. Okay na. Gusto ko pa nga, anak. Bakit ba? Nipple vlogs? Ano bang... Hindi. Kasi nga, syempre inaalala ko yung ano. Yeah. Syempre inaalala ko yung nag-aalala sa tuwang. Hindi, okay lang yun. Huwag mo siyang alalahan. Tsaka isa pa. Hindi nga. Kasi nga ganun. Naintindihan ko siya nga. Kasi nga ganun nga yung nangyari sa akin. Pangatlong anak niya na siya, okay naman lahat eh. Hindi. Kasi nga, ibang... Parang hindi parang pang horror. Parang pang horror yung hindi mo. Iba na kasi yung ano, pag yung nasa 30s ka na, iba na. Delikado yun para sa kanya. Siyempre, hindi mo masabi yung complications. Feeling ko kasi, sa Tepam, yung inaalala niya, yung pinaka-concern niya is yung hindi na niya mabalik alindog yung katawan niya noon. Tapos parang, siyempre, inaalala niya yung ano, katawan niya na baka hindi na maibalik sa dati. Tapos siyempre, ilang taon na siya. Diba? Baka hindi niya na, iba na kasi yung dati sa ngayon. Dati, kaya niya pa ngayon. Katulad kasi nung nangyari sa akin, nung first and second baby ko nanganak ako, bumabalik ulit sa pagka-payat yung tiyan ko. Ngayon, hindi na. Ang tagal bago ano. Kaya sobrang naintindihan ko din siya. Pero naintindihan ko din si Kuya Mert. Ang hirap mamili. Sana magkaintindihan kayong dalawa. Hindi, ganito kasi yun eh. Sinasabi mo yan, paano kung hindi? Paano kung hindi pala mag-iba? Hindi. Kasi nga siyempre, example ako. Ikaw. Na, hindi ko makontrol yung kain ko. Tumaba. Pag tumaba ako, yun yung inaalala niya. Pag tumaba siya, magtitingin ka daw sa iba. Kasi nga, alam mo bakit? Alam mo kung bakit? Kasi nga, dahil... Pogi ako yun. Nalala ko na naman ako, nipple vlogs ha? Oo nga, kasi nga daw, ganun nga daw. Baka tumingin ka sa iba. Hindi nga, tsaka gusto ko pa talaga ng isang anak. Iba ka nga daw tumingin sa iba pagka... tumaba siya. Hindi mangyayari yun. Kahit na, hindi mo masabi, sabi niya. Bakit? Tinanong ko na naman ako, ha? Kasi nga, di ba? Noong una nga daw, hindi niya alam na ano eh. Na kayo pala ni yun. Noong una yun, pero maglilimang taon na kami. 5 years na akong... Sa ganun nga nag-umpisa eh, syempre di mo naman. Hindi yun mangyayari. Tsaka gusto ko pa talaga mag-anak ng ano. Dahil? Gusto ko nang may kapatid si Wolf. Yun nga din sabi niya sa akin. Kasi para daw may kalaro si Wolf. Hindi, tsaka parang ayoko ng harating na yung anak niya sa una, 2, tapos anak niya sa akin, 1. Dapat, 2. Ayun yung ano. Tsaka yung 2 anak naman niya, hindi dito nakatira. So, anak namin, 1 lang. So, ngayon, parang hindi mo masasabi ang buhay. Tsaka masikip. Magpapagawa kami ng bahay ngayon to. Nag-ipon na, pero papagawa kami ng bahay ngayon to. So, parang papagawa ka muna ng bahay bago magbuntis o buntis na? Kahit ano naman ako eh. Kung mabuntis siya, di nabuntis. Kumaga, kung 9 months naman yun eh. Tsaka kung nasisikapan siya, di hababuntis siya, magpapa-3rd floor ako, 4th floor. Basic yun eh. Oo. Diba? Ikaw? Pero kasi, napag-usap lang kasi namin, syempre yung katawan. Hindi naman kasi ikaw yung magbubuntis, siya. So, lahat yun, Hindi yan tataba, hindi mo talaga siya tabain. Hindi mo nga masabi. Syempre, hindi niya, diba? Hindi ako naniniwala. So, hindi pa rin kita ma-convince. Ba't ba ako kino-convince? Walang kaya ka naman. Hindi nakakawa kasi nga ilang taon na siya, 30 plus na siya, di ba? Oo. Pag nasa 30 plus, mahirap na magbuntis ka, kung alam mo lang. Hindi, depende sa tao. Meron mga tao na 30 plus pag nagbuntis, hindi mahirap. May mga taong, yung sa mga first timer, pag 30 plus, alam ko yun ang mahirap. Pero kung nakakailang anak ka na, tsaka kakapangalan si Wolf, pa 3 taon na, kung magbubuntis siya, Hindi mo kasi masabi yung mood swing. Okay lang yan ang daw magtiis ang mood swing. Tapos meron pa yung naalala ko kasi, pag hinakbangan mo yung lalaki. Maglilihit. Lagi ako naniniwala doon, yung hinakbangan niya. Yung ka nakatakot niya. Hindi mo niya hakbangan po. Niloloko mo na naman ako. People vlog, sinoloko mo na ako, ha?
Mas malaki pa yung, ano pa yung ano mo, yung mood swing mo. Si Kakay. Si Kakay na lang maglihi. Mas may anxiety ka pa sana. Hindi, okay na yan. So, ipapush mo pa rin talaga. Oo. Ano ipapangalan mo? Niloloko mo na ako, ha? Nasa pangalan mo na. Goku. Paano kung babae? Go ka. Go ka. Ate Pam, sorry. Hindi ko talaga makonvince Kuya Mark. Kasi sabi niya, kahit naman daw tumaba ka, mamahalin ka pa rin daw niya. Kahit na mababawi mo daw, hindi ka naman daw tabain. Ganyan. Kaya huwag ka nang mag-anxiety. Huwag ka na mag-overthink. Ikaw, decision mo pa rin yan. Ikaw nakakaalam sa sarili mo. Kasi ako naman, pinagtanggol ko din naman yung side ni Kuya Mark. Sabi ko, bahala maling mo gusto niya talaga magkaroon ng anak. Tapos nalaman ko pa reason, syempre gusto niya na may kalaro yung si Wolf, ganyan. Basta yung importante lang naman doon, hindi nang bababae yung asawa mo. Tsaka hindi ka iiwan pag buntis ka. Okay na yun, te. Masarte ka na doon. Hindi naman kasi masisira yung katawan mo. Ayoko nga mag-anak eh. Dara mo ba? Paano sabing di masisira? Katawan ko to ako nakakaalam. Pag nagkaanak pa ako ng isa, masira na yung katawan ko, matanda na ako, may edad na ako. Yun na nga eh. Ito nga isipin mo, nagkakaedad ka na. So dapat nga hanggat kaya pa natin mag-anak na tayo. Ayoko na nga eh. Katawan mo ba yung masisira? Hindi mo ba kaya respeto yung gusto ko? Ayoko nga. Pari nga para mas importante pa yung katawan mo kaysa sa... Bakit? Mental health ko to eh. Katawan ko to eh. Buti sana kung ikaw yung magbubuntis, okay lang sa akin kahit mga nakataon-taon. Paano naman yung ano ko? Bakit? Di ba sabi ko na sa'yo noon, mag-anak tayo, ayaw mo. Tapos ngayon gusto mo. Hindi ko ayaw. Okay lang gusto mo merong kapalit na bag. Ganun talaga. Kaya nga. Pero huwag sabihin ayaw ko. Ba't parang okay na namang ayaw ko gusto ko nga. Ikaw ang may ayaw kasi hindi ko nabigay yung bag. Kaya huwag ka na mag-anak. Hindi ka yung ibigay. Ano sabi mo dyan? Ayoko na nga ngayon eh. Nung mga panong gusto ko, ayaw mo bigay yung gusto ko. Huwag mo nga sabihin na ayaw ko dahil gusto ko din nun. Gumagawa ka pa ng kwentong ako may ayaw. Ikaw ang may ayaw kasi walang... Hindi mo nga binigay yung gusto ko. Oo. Ari ka parang lahat sa'yo. Mas importante pa yung katawan mo. Ano ba? Ganyan ka naman eh. Bakit pag nasira katawan ko, pag tumaba ako? Opo, tama pa daming doktor. Sobrang daming doktor dyan. Bakit totoo naman eh? Hindi yung ganun. Hindi ganun. Paano kung wala ng solusyon? Imposible yan. Imposible. Walang solusyon. Talaga. Sana ikaw yung magbubuntis. Puta na, kung pwede nga lang ako di puta ako na lang para matapos na. Hindi nga pwede Kahit sabihin mo na sa bumbesya, walang mangyayari. Kaya nga, di ikaw magbuntis. Ayoko magbuntis. Makasarili mo. Ikaw yung makasarili. Puta, paano? Gusto ko lang ng isang malakit masayang pamilya. Paano naging makasarili yun? Yung kagustuhan kong yun. Too late na nga. Sana nang ba? Hindi yan too late. Ayaw mo lang maarte ka lang. Maarte talaga. Sa part na to, hindi ko na talaga napigilan yung emosyon ko. Kasi parang sobrang unfair para sa akin. Parang sobrang selfish ng asawa ko. Kasi ano ba bang kulang? May pera naman ako. Hindi ko naman siya pinapabayaan. Hindi ko naman pinapabayaan si Wolf o yung iba namin mga anak. Pero bakit parang takot na takot siya? Parang ano bang naman yung katawan na yan? Tayo naman ay tatanda din. Baka mamaya kung ilang matanda na tayo, hindi na natin kaya mag-anak. Saka mamaisipan mag-anak pa tayo ng isa pa. So ano ba bang problema? Isa lang yung anak ko na totoo. Si Wolf lang talaga. Tapos paano pwede bigyan mo pa ako ng isa pa? Kung ako nga lang gusto ko 5, 6 Parang guess mo, parang sobrang selfish ng asawa ko ngayon. Na hindi mo niya iniisip kung ano mararamdaman ko. Kaya nga ako nagsisikap para sa para sa inyo Tapos ngayon na kaya ko magdagdag ng anak, ayaw kayo. Ano mo mangyayari sa katawan mo? Tsaka hindi masisira yan, nakakailang anak ng asawa. Okay lang yan. Parang ano bang gusto mo? Mag-anak ako sa iba? Sumabubuntis ako ng iba para lang magkaroon pa ako ng isa pang anak. Parang dapat nga masaya kayo Kasi gusto kong masundan na yung anak natin.
Pero bakit ang nangyayari ngayon? Parang halos magmakaawa na ako sa'yo. Kulang na lang lumuhod ako. Ano bang kailangan kong gawin para lang magpabuntis ka ulit? Mag-asawa naman tayo. Kasal naman tayo. Hindi naman kita jowa lang. Hindi naman kita iiwanan. Parang hindi ko talaga alam, pero sa totoo lang nasasaktan ako sa mga nangyayari. Kasi ang gusto ko lang is magkaroon ng isang masaya, malusog, at pinagpalang pamilya. Pero yung asawa ko, ba't ayaw niyang magdagdag pa? Parang ano ba kailan pag 10 years old na si Wolf? Pag matanda na tayo? Pag yung anak natin habang nagkakaedad tayo, patanda ng patanda? Pag yung 50 na tayo, saka 40, saka tayo mag-aanak pa ng isa? Sana asawa, ma-appreciate mo yung bagay na ginagawa ko. Hindi lang sa'yo, pati sa pamilya natin. Sana maisip mo na kung gaano kitang kamahal at kung gaano kong kagusto tong pamilya natin. Ako ang lalaking walang ibang pinangarap, kundi ang magkaroon ng isang masaya at pinagpalang pamilya. So, sana ma-appreciate mo yun. Kasi hindi ko alam kung kailan ako magiging ganito sa'yo. Sobrang nai-stress na ako. Siyempre, di ba, masisira pa yung katawan ko. Di ba, parang, siyempre bilang babae, parang ako, okay na ako dito, okay na ako sa katawan ko. Ayoko nang tumaba, ayoko nang madagdagan pa yung stretch mark ko, tapos may banana roll pa ako sa ilalim ng puwet ko, may mga cellulites ka pa. Sobrang nakaka-stress kasi pag nabuntis ka, hindi naman yung basta-basta lang na madali lang, porket kasi lalaki lang, ganun-ganun lang sila eh. Pero syempre, di ba, tayong mga babae, sobrang ang dami nating sinasacrifice sa pagbubuntis. Hindi lang yung mental health mo, di ba? Ngayon may anxiety pa ako, hindi ko alam kung kakayanin ko ba. Sobrang ang dami kong iniisip, hindi ko talaga kaya yung pressure na magbubuntis pa ako. Ayoko na talaga magbuntis. Ayoko masira yung katawan ko. Mahal ko yung body ko. Peace up, please study. Dito, I love you. Bye.